nating imbestigahan po sa mga araw na ito. So, ito po, kaharap po natin ngayon na siyang ating kakapanayam, si Kapitan Crisol Cate. Magandang araw sa iyo, Kapitan. Magandang araw, kasamang Johnny. At siyempre, Kapitan, tayo po ay napapanood mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Batiin mo muna ang ating mga viewers. Okay, binabati ko po lahat ang mga nanonood at ang mga barangay captain na kasalukuyan ay nahihirapan dahil dito sa SAC form na ito. So, pare-parehas po ang ating nararamdaman at nararanasan sa deleryong napapaloob sa atin dahil sa SAC form. So, marami pong mga sitio chairman ang napapahamak, namumura, kaya ang inyo pong lingkod, minarapat ko na ipatigil ang pag-distribute ng SAC form kasi po mas marami yung nagagalit kaysa matutuwa. Ang pamilya po ng Barangay San Luis is 19,534. Yun po yung mga middle class population. Hindi ho natin sinama dito yung mga nasa first class subdivision. Kung babasihan po natin ang form na ibinaba ng DSWD dito sa aking barangay ay 6,333. Ang family computation population po ng Barangay San Luis ay 19,534 family. Yun po ay base sa datos na nakuha natin doon po sa pamamahagi ng ating relief good. So, mas maganda po sa relief good, walang nagrereklamo, walang nagagalit. Pero dito po sa SAC form, yung aming ginawang pamamahagi ay nasuklian ng galit at mura ng bawat sityo doon po sa ating mga sityo chairman. May pinagbabantaan pa, inahabol ng itak, martilyo, kaya narapat ko pong ipatigil ang pamamahagi at ang form pong ito. Kung hindi ito sasapat, ay isasauli ko na po sa ating mayor upang kung ito naman ang paraan para matahimik ang sambayanan dito sa San Luis, kasi ang katwiran ng iba na hindi nabigyan, buti pang wala na para pare-parehas kami na hindi umasa. So, yun po ang naging kapasyahan ng mga sitio chairman at sila po ay gumawa ng manifesto upang ipaabot sa ating pamahalaan, sa ating DSWD at kay Congressman Alan Peter Cayetano kung ano po ang nararanasan sa ngayon sa pamamahagi ng SAC form. So kung mararapat po, babasahin ko po ang manifesto ng aking mga sitio chairman para naman malaman ng aking kabarangay kung anong dahilan bakit ito dapat nang ipatigil at ihinto para maiwasan yung physical pang mangyayari na susuungin ng aking mga sitio leader. Ang manifesto po ay nilalaman ng mga hinaing ng ating mga sitio chairman. Babasahin ko po. Kami po na mga sitio chairperson sa Barangay San Luis, Antipolo City, ay nagpapahayag ng aming saloobin batay sa nararanasan naming hirap sa pamimigay ng Social Amelioration Card, SAC form, mula sa DSWD dahil sa galit ng mga mamamayan na hindi nakatanggap ng sa guidelines na ibinaba ng DSWD na may mga hindi
kasali sa bibigyan nataliwas naman sa ipinahayag ni Speaker Alan Peter Cayetano na lahat ay mabibigyan at walang lalaktawan. Dalawa po sa amin ay inatake na ang isa ay muntik ng mapukpok ng martilyo, may pinaghuhugutan ng mga itak at mga mura na kahit hayop ay di kayang kainin. Sukdulang pati buhay namin at ng aming pamilya ay pinagbabantaan. Humihingi po kami ng pasensya sa ating butihing Kapitan Crisol L. Cati Sr. at kagalang-galang Mayor Andrea B. Henares dahil mahalaga po ang kaligtasan ng aming pamilya. Panawagan din po sa DSWD at nawa at makarating sa ating mahal na Pangulo ang aming karaingang ito. Ito po ay nilagdaan ng ating mga sitio chairman ng 63 sitios dito sa aming barangay. Marami pong salamat. So ayan po, no, na pakinggan po ninyo yung manifesto na ginawa ng mga leaders ng sitio. 63 sitios po dito sa Barangay San Luis ni Kapitan Cate. At dito po ay sinasabi nga na hindi sila conforme sa binigay ng mga forms ng DSWD dito sa Rizal. Ang ibig sabihin po, magkakaroon lang po ng problema. Ito nga po, ayan, hinahabulan ng itak, minamartilyo. Ito po naman, kawawa naman yung ating mga sitio leaders, no? Kaya kailangan talaga po pag-aralan mabuti ito. At katulad ng sinabi nga, minabuti nga, tigilan na lang po at ibalik na lang po yung SAC form ng DSWD para maiwasan ang lalo pang maging problema. So, Kapitan, sa tingin po nyo, dito sa problemang to, ay is this the best resolution? Is this the best solution na dapat gawin? Na ibalik na lang itong form na ito? Hindi ba kayo magreklamo sa DSW kung bakit kayo nag-decide na ganitong ibalik na lang ang form? Itong manifestong pong ito ay isusumiti ko sa ating lokal na DSWD at ihintayin ko po kung ang SAC form dito sa city government ay madadagdagan. Kasi ang ating mayor po ay umapilan na. Bago pa po dumating yung SAC form dahil sa kulang ang alokasyon ng Antipolo City Government. Kaya umapila po ang ating Mayor Andrea Henares sa DSWD kasama ang iba pang mayor na umaapila sa ating DSWD na kung maaari dagdagan ang form na ito. Wala hong nagawa ang ating mayor kundi ipamigay ang form kahit alam ng ating mayor na magdudulot ito ng hindi magandang sitwasyon sa mga barangay. Dahil sumusunod lamang ang ating mayor sa kautusan din ng ating DSWD at national government. So ito na po ang resulta. Nakita na po natin, kaya dito po sa aking barangay ay hindi ko po papayagan na ang mga sitio leader, sitio chairman ay mapapahamak dahil lang sa SAC form na ito. Okay, nasa linya rin po, nasa Romeo po, sa radyo po, ang isa pa ng broadcaster natin na si Jolly Tupas, 055-055-011. Break 05. Sir 11. Nakamonitor ako sa iyo eh. Masyadong magulo. Napaka-konti ng form na ibinigay ng DSWD. Kaya yun, hindi muna ako pumasok. Sobra. Kawawang kapitan dyan. Bubulta ng taong bayan dyan. Go ahead.
055 or Jolly Tupas, copy your air now. Kasama po natin si Bro Jolly Tupas ng Spy ng Bayan, mata ng sambayanan ng radyo ng Mass Entertainment Net Radio. Bro, meron ka bang nais na itanong kay Kapitan Kate? And for babae ba yung kapitan dyan? Babae, go ahead. Negative, lalaki. Si Kapitan Crisol Kate. Get. Ayun, yung tanong ko kay Kapitan Crisol Cati ay bago niya tinanggap yung firm, meron ba siyang personal na ugnayan sa DSWD o naibigay niya yung datos ng kanyang nasasakupan, lalong-lalo na sa pamimigay ng firm dahil ito nga ay napakahalaga pagdating dito sa ayuda ng ating po mga kababayan na biktima ng COVID-19. So yun lang, nagkaroon ba ng personal na ugnayan mo siya sa DSWD bago niya tinanggap yung mga firm? Go ahead. 10-4 sir, kasamang Gary Tupas. Jolly. Jory Tupas. Kami po ay nagbase sa ibinaba ng DSWD sa ating city government. At ang city government base doon sa census ng 2015. So, Antipolo, kasi ang Antipolo po ay napakalalaking barangay ang nasasakupan. At ang population po ng barangay namin ay kung susumahin mo, ito po ay munisipalidad na sa probinsya. Kaya hindi ho na-anticipate ng ating DSWD kung ano ang susuungin ng lokal na pamahalaan ng Antipolo City. Kasama po ang mga barangay. Dahil ang binaba pong form sa city government, 89,000, kung hindi po ako nagkakamali, ay ang population ng Antipolo City Government ay nasa mahigit 1,000,000. Ang population ng household population ng Antipolo City Government. Opo, so sa makatuwid, ayon dun sa iyong sinabi na ang datos ay 2015. Pero itong 2019 at 2020 ay wala pa kayong naisumite sa DSWD na population or datos, lalong-lalo na itong dapat nababaan ng tulong na mandato ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So sa makatuwid, 15. Go ahead, Kap. 10-4. Siguro yan ang sisi kahit sino dito. Ang kakulangan lamang na ang DSWD, nasyonal o lokal, hindi kumonsulta sa lokal na pamahalaan ng ating Antipolo City o ng probinsya ng Rizal kung ano yung pagtaas ng migration dito sa siyudad ng Antipolo. Dahil 2015, ang Antipolo ay tumaas ang migration dito. Lahat ng mga taga Marikina, lahat ng mga taibang mabababang lugar ay umakyat ng Antipolo. Kaya napakabilis na lumobo ang populasyon, household ng siyudad ng Antipolo. So, yun lang po siguro ang pagkukulang dahil walang konsultasyon sa lokal na pamahalaan ng probinsya ng Rizal. Sa makatuwid, Kap, hindi naging updated sa report. Kaya ganun ang naging situation na pagdating dito sa problema ng kalamidad ay nagkakaroon ng problema katulad nito. Bilang kayo ang ama ng nasabi pong barangay, ano ngayon ang magiging procedure ninyo na pamamaraan para hindi magkagulo at yung ating pong mga kababayan at masilip naman ang DSWD dito sa problema ito, lalong-lalo na ang ibang mga kababayan natin dyan sa area na yan
lalong-lalo na sa mababang antas ay wala na pong pagkukunan ng kanilang makakain, ano po yung magiging procedure ninyo? Go ahead, Kap. Ating pong lokal na pamahalaan, ang ating mayor ay hindi naman nagpapabaya at kanyang sinisiguro. Mas maganda pa po yung distribution ko dito ng relief. Wala ho kaming gulo. Wala, kasi lahat ng pamilya ay napapaabutan ko ng tulong. Lahat pong kabutihan na yon na ginawa ko sa aking barangay ay nasuklian po ito ng kamuhian ng dahil sa SACFORM. Kasi sinisigurado ko po na ang doon sa bahay-bahay na nasasakupan ko. Sa kabila po noon, ngayon yung mga pumupuri sa akin dahil sa aking ginawa sa distribution ng relief good, ngayon ako ay minumura na ng dahil sa SACFORM na yan. So ang suggestion ko po, ang desisyon ko na ipatigil, at kung masisiguro ng ating DSWD, kahit lang naman po 50% na forms ang ibigay sa bawat barangay sa amin, ay siguro may magalit man, at least 50% lang. Eh ngayon, ang nagagalit sa mga barangay ay halos 80% ng aming household population ang galit kaysa natuwa. Kaya sana maunawaan po ito ng ating mga kababayan ang sitwasyon namin. Kaya dito sa aking barangay, para mapayapa, at sabi nung iba, para pantay-pantay, may matanggap o wala, walang pag-aawayan, kaya itigil na lang po, tinigil ko na ang pamimigay ng SACFORM. Very good, Kap. Tama po yung naging desisyon ninyo, kaysa naman isialang-alang ninyo ang inyong pagiging public servant, na yan naman ang maghahatid sa iyo para i-down ka sa kabila ng iyong pagsusumikap doon sa relief goods, ayon doon sa iyong kwento na naibibigay naman ninyo ang pangangailangan, yung ayuda form, ay biglang bumaba ang rating ninyo. So tama po yung naging desisyon ninyo na pansamantala ay ihinto ninyo at ibalik po ninyo sa DSWD ang form at pag-aralan ng mabuti para naman ay hindi po malagay sa alanganin ang inyong pagiging public servant bilang ama dyan sa nasabi pong barangay. At magkaroon ng maayos na konsultasyon kasama po ang ating po mga lingkod bayan katulad ng mayor. At the same time, ipalang po natin sa ating pong gobernadora Nini Nares at sa kanyang vice governor. Kasi kami naman po mga media ng lalawigan ng Rizal, katulad niya si Projani, siya po ang vice president ng Rizal PNP Store. Ako naman po ay head cluster bilang board director, pero lahat kami puro mga broadcaster. At meron po kami mga sarili mga programa. Katulad ko, ang programa po ay Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Siya naman po ay Aksyon at Kamao ng Taong Bayan. At si Francis Marcaida naman po ay Aksyon ng Bayan. So kami po ay mga broadcaster, pero ganun po man ay napakahalaga dahil nga po sila po ay concerned. Katulad namin mga media ay concerned, kaya po ang layunin ng pag-ipot ng mga kasamahan po nating media ng Rizal ay para ma-monitor yung pong mga bawat barangay, katulad nitong nangyari ngayon na nagkakaroon ng daan para magkaroon ng problema o di kaya napoprovoke natin. Kasi para lumalabas dito tayong nagtutulak sa mga kababayan natin na magalit dahil sa sitwasyong ito. So tamang-tama po yan, Kap. Mabuhay po kayo. Ay nyo pong hininto muna ang pamibigay ng SACFORM para naman ang inyong pagiging ama o kapitan dyan sa inyong lugar ay hindi po na isasalang-alang at hindi po napapahamak ang inyong reputasyon. Back to you, Kap. So maraming salamat po, at panawagan ko na rin sa ating national government at sa ating DSWD na pag-aralan mabuti, at umaasa pa rin po kami na masusolusyonan itong problemang ito, at kung mabibigyan ng sapat na form ang Antipolo City Government at ang ating barangay, ay ipagpapatuloy po namin ang pamimigay ng SACFORM na ito base sa datos na sa ngayon ay hawak-hawak
ng bawat barangay. Maraming salamat at mabuhay po ang inyong istasyon. Ayun, mabuhay din po kayo, Kap. Alam po ninyo, sa ngayon ay ang dami na pong lumalabas na matatalino para magkwenta doon sa 275 billion na ang atin pong populasyon ng atin pong bansang Pilipinas ay umabot lamang po sa 100 million mga Pilipinos. Sabi nga, kahit bigyan ng tig-1 milyon, may sobra pa yung pera ng ating bansa dahil 275 billion. Ang milyon lamang po ang atin pong tao sa atin pong bansang Pilipinas. Pero bakit kaya umabot sa ganito na napakaliit ay mas lado pa nilang ginigipit at nasasakal yung atin pong mga taong bayan. So ngayon maraming pong salamat sa inyo dyan, Kap, Bro Johnny, at kasama nga Francis Marcaida. Mabuhay po kayo at ingat-ingat sa inyo pong patuloy na pagmomonitor para sa ating kapakanan at kapakinabangan ng ating pong mga kabayan at ating pong tulungan, gabayan yung ating pong mga kapitan dyan sa lalawigan po ng city. Sana po ay masaayos po ang lahat. So maraming pong salamat. Ito po ang inyong lingkod, Jolly Mahusay Tupas para sa Espetay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. So good luck, mabuhay po kayong lahat. Okay, big thank you. Copy that, 055 Jolly Tupas for that interview. Thank you so much. Copy me, 011, monitoring the side, air clear. So, Kapitan, on air pa rin tayo. Na-interview ka lang namin ng isa sa ating mga kasamang broadcaster, si Jolly Tupas, isa rin sa mga opisyales ng Rizal PNP Press Corps. So, Kapitan, sana po ay maayos pa itong ating problema na ito. No? Ito ay hindi lang dito siguro sa barangay dito, hindi lang dito sa barangay ninyo. Kundi maaring kung nagkakameron kayo ng problema dito sa barangay na ito, ay nagkakameron din ng problema sa ibang barangay dito sa Antipolo City. So, Kapitan, siyempre, ano po ba ang nais po niyong iparating na mensahe sa ating mga kababayan sa ganitong problema na ngayon na ating hinaharap? So, ako po ay nagpapaabot ng isang malungkot na karanasan natin mga pinuno ng ating bayan, pinuno ng ating lungsod, na hindi natin ginusto naman ito. At ito po ay hindi ito problema ng barangay lamang, kundi ito problema ng ating national government, ng lahat ng munisipalidad, lahat ng probinsya dito sa buong Pilipinas. Kaya ho, manalangin pa rin tayo na ang problemang ito ay magtatagumpay tayo. Kung kasama natin ang Panginoong Diyos, ay walang imposible na hindi matapos ito. Kaya lang, ay nagpahayag po ang ating Pangulo na hanggang April 30, patuloy ang itong problemang ito. So, ang pinaghahandaan ko yung masustain yung pong kalagayan ng aking mga kabarangay. Kung ano man po ito, sana magtulong-tulong po tayo. Ano man ang nagiging kaganapan ngayon, patuloy po natin isipin ang kapayapaan at ang katahimikan pa rin ng ating mga kabarangay. Patawarin niyo po ang mga public servant natin na hindi natin maintindihan kahit anong gawin po sa ngayon ng isang nanunungkulan, mga kapitan. Wala hong makakaunawa at walang makakaintindi ng dahil diyan sa problema natin sa SACFORM. Kaya panawagan ko po na sana habaan natin ang pasensya dahil ito po ay hindi biro. Ang kalaban po ay hindi natin makita. Kaya nananawagan ako sa mga kabarangay, manatili na lang po tayo sa loob ng ating pamamahay at huwag na po tayong magpasaway. Pagod na po ang ating mga peace in order upang kayo ay sawatain. Sana makisama tayo para magtagumpay tayo sa labang ito. Marami pong salamat.
Yan po, si Kapitan Crisol Cate ng Barangay San Luis. At mula po sa mga media, lalo pa sa ating programang Action at Kamao ng Taong Bayan, spy ng mamayan, o I should say spy ng bayan, ng sambayanan, at yung ating, yung programa natin? Issue ng Bayan. Inuulit ko po, lagi po kayong gagamit ng face mask dahil po ang COVID-19 po ay airborne po. Nananatili po siya, naka-airborne po siya ng 8 oras. Nabubuhay po siya ng 8 oras. Kaya importante po palagi tayong naka-face mask. Wag na wag po niyong kakalimutan yan. At ang isa pa ho, manalangin po lagi tayo. Magdasal po muna tayo, humingi po tayo ng tawad, humingi po tayo ng tulong sa ating poong may kapal, sa ating Almighty Father, na siya lamang tangi po ang makakatulong sa atin. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. At higit po sa lahat, kung wala kayong gagawin sa labas, wag na po kayong lalabas. Mandiban lang po kung bibili kayo ng pagkain. Pero kung wala kayong gagawin sa labas, diyan na lang po kayo sa bahay ninyo. Delikado po talaga itong COVID-19. Marami po. Kung hindi po, kung magiging pasaway po kayo, magiging matigas ang ulo po ninyo. Tandaan po ninyo, sa oras at kayo po ay na-infect 19, wala na, pag kayo po ay na-ospital at may nangyari po sa inyo, wala na pong babantay sa inyo, wala na pong dadalaw sa inyo. Sa oras na matigok kayo, diretso na, isusunod na yung katawan ninyo. Tandaan po niyan. Kaya ano po bang gusto ninyo mangyari? Na gano'n ang mangyari sa inyo kung kayo mananatiling pasaway? Sumunod na po kayo sa batas. Maawa na po kayo sa amin. Kaming mga frontliners po. Kaming humaharap sa taong bayan. Kaming nagmamalasakit sa kung ano malasakit ang ginagawa ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pagmamahal at pagmamalasakit, gayon din ang ginagawa namin. Gayon din ang mga frontliners, mga doktor, mga nurses, mga PNP, mga AFP. Ganon din ang kanilang ginagawang pagmamahal at pagmamalasakit sa inyo. Kaya sumunod na po kayo. Huwag na po kayong lalabas at always use your face mask. Okay po? Hanggang sa susunod po, muli, dito lang po sa flash report na ginagawa po natin live sa Facebook at saka live sa YouTube. Ito po si Bro Johnny Pabon sa ating programang Action at Kamao ng Taong Bayan. Sunod pang flash report. Sa susunod pong flash report po din natin. Bye! Magandang araw po sa inyo at welcome po muli dito sa Action at Kamao ng Taong Bayan. Live po tayo sa Facebook at siyempre sa YouTube. Ako po si Bro Johnny Pavon na muli pong nakabalik ulit sa Himpapawid. Kasama ko po dito ang ating isa pang broadcaster na si Bro Francis Marcaida. Kanina po, napag-usapan po natin tungkol po din nga dito sa pagbibigay ng form ng DSWD na siya nagiging issue ngayon, nagiging viral ngayon dahil nga po sa ginawang announcement po ni Speaker Peter Cayetano na hindi po maintindihan ang naging problema. Kaya po, minabuti po natin mag-ikot po dito sa barangay, dito sa Antipolo City at pumunta po nga tayo dito sa barangay San Luis kung saan ay atin po naabutan ang isang pagtitipon, Kapitan Crisol Cate ng barangay San Luis. At yan nga po, nakita po natin at nalaman po natin ang kanilang problema na siya po nating iimbestigahan po sa mga araw na ito. So, ito po, kaharap po natin ngayon na siyang ating kakapanayam, si Kapitan Crisol Cate. Magandang araw sa iyo, Kapitan. Magandang araw, kasamang Johnny. At siyempre, Kapitan, tayo po ay napapanood mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Batiin mo muna ang ating mga viewers. Okay, binabati ko po lahat ang mga nanonood at ang mga barangay captain na kasalukuyan ay nahihirapan dahil dito sa SAC form na ito. So,
pare-parehas po ang ating nararamdaman at nararanasan sa deleryong napapaloob sa atin dahil sa SACFORM. So marami pong mga sitio chairman ang napapahamak, namumura, kaya ang inyo pong lingkod, minarapat ko na ipatigil ang pag-distribute ng SACFORM kasi po mas marami yung nagagalit kaysa matutuwa. Ang pamilya po ng Barangay San Luis is 19,534. Yun po yung mga middle class population. Hindi ho natin sinama dito yung mga nasa first class subdivision. Kung babasihan po natin ang form na ibinaba ng DSWD dito sa aking barangay ay 6,333. Ang family computation population po ng Barangay San Luis ay 19,534 family. Yun po ay base sa datos na nakuha natin doon po sa pamamahagi ng ating relief good. So, mas maganda po sa relief good, walang nagrereklamo, walang nagagalit. Pero dito po sa SACFORM, yung aming ginawang pamamahagi ay nasuklian ng galit at mura ng bawat sityo doon po sa ating mga sityo chairman. May pinagbabantaan pa, inahabol ng itak, martilyo, kaya narapat ko pong ipatigil ang pamamahagi at ang form pong ito. Kung hindi ito sasapat, ay isasauli ko na po sa ating mayor upang kung ito naman ang paraan para matahimik ang sambayanan dito sa San Luis. Kasi ang katwiran ng iba na hindi nabigyan, buti pang wala na para pare-parehas kami na hindi umasa. So, yun po ang naging kapasyahan ng mga sitio chairman at sila po ay gumawa ng manifesto upang ipaabot sa ating pamahalaan, sa ating DSWD at kay Congressman Alan Peter Cayetano kung ano po ang nararanasan sa ngayon sa pamamahagi ng SACFORM. So kung mararapat po, babasahin ko po ang manifesto ng aking mga sitio chairman para naman malaman ng aking kabarangay kung anong dahilan bakit ito dapat nang ipatigil at ihinto para maiwasan yung physical pang mangyayari na susuungin ng aking mga sitio leader. Ang manifesto po ay nilalaman ng mga hinaing ng ating mga sitio chairman. Babasahin ko po. Kami po na mga sitio chairperson sa Barangay San Luis, Antipolo City, ay nagpapahayag ng aming saloobin batay sa nararanasan naming hirap sa pamimigay ng Social Amelioration Card, SAC, form mula sa DSWD dahil sa galit ng mga mamamayan na hindi nakatanggap ng sa guidelines na ibinaba ng DSWD na may mga hindi kasali sa bibigyan na taliwas naman sa ipinahayag ni Speaker Alan Peter Cayetano na lahat ay mabibigyan at walang lalaktawan. Dalawa po sa amin ay inatake na ang isa ay muntik ng mapukpok ng martilyo, may pinaghuhugutan ng mga itak
at mga mura na kahit hayop ay di kayang kainin. Sukdulang pati buhay namin at ng aming pamilya ay pinagbabantaan. Humihingi po kami ng pasensya sa ating butihing Kapitan Crisol L. Cati Sr. at kagalang-galang Mayor Andrea B. Henares dahil mahalaga po ang kaligtasan ng aming pamilya. Panawagan din po sa DSWD at nawa at makarating sa ating mahal na Pangulo ang aming karaingang ito. Ito po ay nilagdaan ng ating mga sitio chairman ng 63 sitios dito sa aming barangay. Marami pong salamat. So ayan po, no, na pakinggan po ninyo yung manifesto na ginawa ng mga leaders ng sitio. 63 sitios po dito sa Barangay San Luis ni Kapitan Cate. At dito po ay sinasabi nga na hindi sila konforme sa binigay ng mga forms ng DSWD dito sa Rizal. Ang ibig sabihin po, magkakaroon lang po ng problema. Ito nga po, ayan, hinahabulan ng itak, minamartilyo. Ito naman, kawawa naman yung ating mga city leaders, no? Kaya kailangan talaga po pag-aralan mabuti ito. At katulad ng sinabi nga, minabuti nga, tigilan na lang po at ibalik na lang po yung SAC form,